Narito ang balita para sa July 22, 2026. 6 kwento. Simulan na natin. Malaking hakbang sa impeachment trial ni Sara Duterte. Inaprubahan ng Senate Impeachment Court ang subpoena para sa mga peso bank account at tax records ni Vice President Sara Duterte, ng asawa niyang si Manasseh Scarpio, at ng 19 na kaugnay na korporasyon. Ayon kay Presiding Officer Senator Francis Escudero, may kaugnayan ang mga record sa reklamong unexplained wealth para malaman kung tugma ang ari-arian ni Duterte sa kanyang legal na kita. Testigo rin si NDE Director Melvin Matibag bilang huling saksi ng prosecution sa artikulong nag-aakusa kay Duterte ng pagbabanta kina Presidente Marcos, ang First Lady, at dating Speaker Romualdez. Sundan araw-araw ang balitang Pilipinas dito. Nasugatan ng isang Pilipinong mandaragat sa panibagong sagupaan sa dagat. Hinampas ng baston sa ulo ng isang opisyal ng China Coast Guard ang mandaragat malapit sa nakasadsad na Yiri, Sierra Madre sa Ayungin Shoal, na nagdulot ng pinsala sa kanya at sa bangka ng Philippine Navy. Kinondena ng Asia State Department at ni Ambassador Lee Lipton ang tinawag nilang mapanganib at agresibong aksyon ng China laban sa tauhan ng Navy. Ayon sa Philippine Military, marahas na tumugon ang bangkang Chino nang lumapit ang mga bangka ng Navy para paalisin ito, samantalang sinabi naman ng China Coast Guard na binangga sila ng mga Pilipino matapos baliwalain ang babala. Sundan araw-araw ang balitang Pilipinas dito. Hindi pa rin tumitigil ang ulan. Ayon sa Pag-asa, patuloy na nagdadala ng ulan ang habagat sa Mindanao at Palawan, habang may thunderstorm advisory naman sa ilang bahagi ng Luzon. Inaasahan ang malakas hanggang mabagsik na ulan na may kidlat at malakas na hangin sa Quezon, Batangas, at Cavite, na nagtataas ng peligro ng flash flood at landslide sa mga mababa at bulubunduking lugar. Wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal, pero pinapayuhan ng Pag-asa ang publiko na patuloy na bantayan ang opisyal na mga buletin habang tumatagal ang tag-ulan. Sundan araw-araw ang balitang Pilipinas dito. Mas mahal na naman ang magpagasolina ngayong linggo. Malaki ang naitaas ng presyo ng petrolyo, diesel, tumaas ng 10 piso at 68 sentimo kada litro, gasolina, 3 piso at 65 sentimo, at kerosene, 11 piso at 77 sentimo. Sinisisi ng mga kumpanya ng langis ang bagong tensyon sa Middle East na nagtutulak sa pagtaas ng presyo ng crude oil sa buong mundo, ang pinakabago sa serye ng mga pagtaas ngayong taon. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na binabantayan ng gobyerno ang mga kumpanya ng langis para maiwasan ang hoarding at overpricing. Sundan araw-araw ang balitang Pilipinas dito. Ang Pilipinas ang host ngayong linggo ng mga puno ng pulisya sa rehiyon. Binuksan ng Philippine National Police ang ika-44 ASEANAPOL Conference sa Pasay City, na dinaluhan ng humigit kumulang na 186 delegado mula sa mga pulisya ng ASEAN at kasosyong bansa. 5 araw na tatagal ang kumperensya na may temang Strengthening Regional Police Cooperation for Safer ASEAN Community, kung saan pagtutuunan ng mga pulis general ang transnational crime, terorismo, at cybercrime. Sinabi ng ENI na tapos na nilang ihanda ang security measures habang inaasahang isa ito sa pinakamalaking pagtitipon ng pulisya sa rehiyon ngayong taon. Sundan araw-araw ang balitang Pilipinas dito. Bumabalik na naman sa laban si Alex Ila at may legendary doubles partner pa siya. Umalis ang Filipina tennis star sa Manila patungo sa hardcore training camp sa VIA, bilang paghahanda para sa Mubadala Easy Open sa Hulyo 27 hanggang Agosto 2. Nakatanggap si Ila ng wildcard para maglaro ng doubles kasama ang Amerikanong veteranang si Venus Williams sa torneo sa Washington. Simula na ito ng kanyang North American hardcourt run patungo sa VIA Open, matapos ang isang linggo sa bahay na kasama ang pagbisita sa Malacanang Palace at oras kasama ang mga fans. Sundan araw-araw ang balitang Pilipinas dito. Iyan ang balita natin para ngayong araw. Mag-subscribe para hindi kayo makaligtaan ng update.